Anak, Faith, gumising ka na. Marami pa tayong gagawin. Saad ng kanyang inang si Anne. Nagmulat si Faith ng kanyang mga mata. Pilit nilalabanan ang natitirang antok. Hinaplos niya ang makinis na pahina ng Biblia sa tabi ng kanyang kama. Bago kinuha ang panali ng kanyang buhok. Sobrang bigat ng mahaba niyang buhok, pero hindi niya pwedeng pagupitan. Nang matapos maligo, magbihis ng blouse at mahabang palda, at makapagpatayo, sinimulan ni Faith na itirintas ang buhok ng maingat at paulit-ulit. Tiningnan niya ang kanyang itsura sa salamin. Sandaling natigilan si Faith. Siya pa rin ang nandoon. Ang payak, mahinhin, at maayos na Faith gaya ng inaasahan ng kanyang pamilya. Faith! Tawag ng kanyang ama mula sa sala pagkatapos magpatugtog ng worship song. Rehearsal na! Ang tagal mong kumilos. Alam mo namang pagkatapos ng devotion sa umaga, kailangan mo ng pakialaman ng mga instrument dito. Opo, Papa. Sagot ni Faith at pumunta na sa lumang keyboard. Pasensya na po. Key of G, I surrender all. Sabi ng kanyang ama habang nakaupo sa gilid ng sofa at may Biblia sa kandungan. 2 beses, dapat may damdamin. Tumango si Faith at inilapat ang mga daliri roon. Ilang daang ulit na niyang tinugtog ang awiting yon. Kabisado na yon ng kanyang mga daliri. Pero ang puso niya matagal nang lumisan mula sa musika. Pero habang umaagos ang himig, napalipad ang kanyang isipan. Iniisip niya ang sarili na nakasuot ng maong kahit isang beses lang. Naiisip niyang nakakapagsuot siya ng mga damit na nasa uso ngayon. Sabi ng kanyang ama na pastor, bawal ang revealing clothes at magsuot ng pants ang mga babae. Ang mga kaklase niya lang ang nakakaranas nun, pero siya ay hindi. Kapag nagsuot siya, mawawala raw ang kabanalan ng Diyos sa kanya. Ulitin mo, Faith, sabi ng kanyang ama. Nagulat naman siya. Akala ko po 2 beses lang. Dapat may damdamin, para kang lutang habang tumutugtog. Sermon pa ng kanyang ama. Tandaan mo kung para kanino ka umaawit. Tumango siya at nagsimulang muli. Pagkatapos ng pang-4 na ulit, inihain na ng kanyang ina ang simpleng almusal. Kumain ka na bago pumasok, malumanay na sabi ng mama niya. Yumuko si Faith habang nananalangin ang kanyang ama sa pagkain. Panginoon, basbasan mo ang araw na ito. Ilayo mo si Faith sa tukso, lalo na sa mga hindi mananampalataya sa kanilang paaralan. Bagkos palakasin mo siya para sa iyong gawain at makapaghikayat ng mga taong maglilingkod sa iyo, Panginoon. Amen. Mahina niyang sinambit. Amen, kahit parang hindi na yon gaanong tumama sa kanyang puso. Umupo siya sa harap ng kanyang ama na abalang nagbabasa. Nasa tabi naman ito ng kanyang ina, umiinom ng kape at pasulyap-sulyap sa orasan. Kailangan mong umuwi ka agad mamaya, sabi ng nanay ni Faith at binasag ang katahimikan nila. Tayo ang maghahanda ng tanghalian sa linggo para sa mga pupunta. Huwag ka nang tumambay sa pagkatapos ng klase. Tumango si Faith. Diretso po akong uuwi. Hindi naman po ako tumatambay. Alam ko rin naman pong bawal. Pero hindi ko lang po talaga minsan mapigilan umuwi ng late. Dahil po sa mga practice namin, tumingala ang kanyang ama. Walang lalaki, Faith. Huwag kang magpapadala sa mga mababait. Nagpapanggap lang ang mga yan. Napakadelikado. Hindi na siya sumagot dahil ang nasa isip niya lang, hindi ganoon si Ralph. Pinalaki ng maayos ang binata at talagang mabait. Hindi siya nakakaramdam ng anong panganib dahil palagi siyang iginagalang. Sa paaralan lang nakakawala si Faith kahit kaunti lang. Hindi malaya pero sapat para maramdaman niyang nakakahinga pa rin siya. Faith, sure na ba yan? Wala ka talagang sasalihang club this year? Tanong ni Joy sa kanya. Umiling naman si Faith. Bawal ako eh. Saka baka umagaw sa oras ko. Alam mo namang marami akong gawain sa church. Ikaw na lang ang muse namin kung ganun. Nakakasawa ng iba? Sabi pa nito. Nanlaki ang kanyang mga mata at agad na umiling. Pasensya na, pero hindi talaga pwede. Papagalitan ako. Lumapit naman ang isa nilang kaklase. Ano ba yan, Joy? Huwag mong pilitin si Faith. Against yan sa paniniwala nila. Ikaw talaga. Hindi ka talaga marunong makiramdam. Ibang religion niya at anak siya ng pastor. Mabait yan at hindi mananabit ng katulad ng uso ngayon.
expected na magiging pastora rin sa church nila. Napakamot naman si Joy. Sayang kasi, ang talino niya tapos ang ganda pa. Pero bahit school lang siya. Nandito siya pero puro aral naman sa mga subject. Walang ka-thrill-thrill, maraming nagkaka-crush sa kanya. Hindi naman ma-entertain. Hindi ba nakakasakal minsan, Faith? Bahagya siyang umiling. Hindi naman, para naman kay Lord ang ginagawa ko. At bata pa lang ako, ito na ang kinamulatan ko. Hindi siya sumasali sa mga extracurricular activities. Kahit sa music club na ilang ulit siyang kinumbinsi. Bawal, sabi ng kanyang ama. Bawal siyang makihalubilo sa mga kabataang walang disiplina at sayang lang ang oras na dapat ay ginugugol sa Biblia at paghahanda sa Sunday School. Masyadong makamundo kaya hindi daw dapat siya sumasama. Ayaw niya namang sabihin yon sa kanyang mga kaklase. Magkakaiba sila ng paniniwala at relihiyon. Ayaw niyang maka-offend sa mga paniniwala ng mga ito. Pero sa paaralan, minsan naaasar na lang talaga siya kapag tinatawag na pastora. Anak siya ng pastor, kaya yun ang alam ng lahat na tatahakin niya. Gusto niya lang naman na maging isang Faith Santos, isang estudyante, kabataan at dalagang nasisihan kapag pumapasok sa eskwelahan. Magandang umaga, sabi ni Ralph sabay upo sa tabi niya. Medyo maluwag ang tarintas mo ngayon. Napahaplos tuloy siya sa kanyang buhok. Nagmamadali kasi ako kanina, saka hindi naman palaging mahigpit. Mahaba ang buhok ko, kaya lagi kong iniipit para hindi makaabala sa iba. Pero niluluwagan ko minsan ang ipit para makahinga naman. Kahit ano namang hairstyle mo, maganda pa rin. Dagdag agad ni Ralph. Bagay sa'yo, kahit yung donut na malaki sa ulo mo, mukha kang beauty queens na kinaronahan. Mahina siyang tumawa. Salamat, hindi yung donut, paban na ipit yon. Tumingin siya sa kanyang notebook. Mabait si Ralph, palaging ganoon. Mula pa noong 13 sila, nagbibigay ito ng munting regalo. Mahilig itong mag-drawing, kaya laging iginuguhit ang kanyang mukha. Lahat ng portrait ay nakatago sa kahon sa ilalim ng kanyang kama, kahit alam niyang hindi dapat. Nakita ko ang pangalan mo sa bulletin board, sabi ni Ralph pagkatapos ng klase. Pangalawa ka na naman sa ranking. Matalino siya. May ranking si Faith sa school, pero walang pakialam ang mga magulang niya roon. Hindi niya naman daw yun magagamit in the future. Inaasahan ng mga ito na sa Bible school siya papasok pagkatapos ng high school. Bahagya siyang napangiti. Biyaya ni Lord. Saka, kasipagan mo. Ngumiti ito sa kanya. Alam mo naman siguro na kapag nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi mo makukuha yon kung hindi ka rin nagsikap mag-aral. Makakapasok ka kahit saan. Matalino ka talaga. UP, Ateneo. Bahagya siyang natigilan. Pangarap niya yon na hindi niya kayang bigkasin. Kolehiyo, degree, tunay na trabaho, gaya ng ibang tao at kalayaan. Hindi ako magkokolehiyo, mahina niyang sabi. Kumunot ang noo nito. Bakit? Bible school ang gusto ng mga magulang ko. Umawang ang bibig ni Ralph. Di ba gusto mong maging guro? Oo, gusto ko nga. Sa church namin, masaya ako kapag nagtuturo sa mga bata tuwing Sabado ng umaga para may magawa sila sa Sunday service namin. Mahinang kwento ni Faith. Kaso, kung professional teacher, hindi ganun kadali. Baka maging teacher man ako, hanggang sa church na lang namin at words of God lang ang pwede kong ituro. Magagalit sina mama at papa kapag may iba akong tinuro sa mga bata. Mataman siyang tiningnan ni Rafael. Parang may gusto pa itong sabihin, pero tumunog na ang bell. Nag-umpisa ng bumaha ang mga estudyante sa pasilyo. Ihahatid kita, alok ni Ralph. Nag-alinlangan si Faith, pero gusto niya pang makasama si Ralph, kaya tumango na lang siya. Sabay silang naglakad palabas ng gate. Medyo mahaba pa palabas papuntang sakayan, kaya sinusulit nila ang panahong yon. Nang makarating na sila sa pila ng tricycle, inabot ni Ralph ang isang nakatiklop na papel sa kanya. Basahin mo na lang mamaya. Bahagya itong namumula hanggang leeg. Mahigpit yung hinawakan ni Faith. Salamat. Sumakay siya ng tricycle at hindi na lumingon pa. Pero habang hawak niya ang papel na yon, napangiti siya. Alam niyang dinadaan ni Ralph sa mga sulat ang mga nadarama nito na hindi kayang sabihin sa kanya. Kinagabihan,
Nilalaro ng kanyang mga daliri ang nakatiklop na papel sa ilalim ng kumot. Binuksan niya ang sulat nang masigurado na tulog na ang kanyang mga magulang. Hindi ko alam kung pwede kong mahalin ka, pero mahal kita. Hindi lang basta gusto, kundi baka nga pag-ibig na. Wala akong hinihinging kapalit. Gusto ko lang malaman mo. Ralph. Mari niyang kinagat ang labi para hindi maiyak. Maingat niyang tiniklop ang liham, inilagay sa kahon ng sapatos sa ilalim ng kanyang kama. Humiga habang yakap ang unan. Hindi siya nananalangin para kay Ralph. Hindi siya nananalangin para sa kalinisan. Nananalangin siyang makaupo sa isang silid-aralan ng kolehiyo, na makapagsuot ng pants ng walang konsensya, na umibig ng walang takot. Nananalangin siya kahit minsan lang, hindi para maging banal, kundi para maging malaya. Uy, bulong ni Ralph sa kanya habang nagpapahinga sila sa practice. Ayos ka lang? Bahagya siyang lumingon. Tumingin ito sa kanyang notebook. Anong problema mo? Kanina ka pang tahimik. Ngumiti si Faith. Pagod lang. Tinaas nito ang kilay. Bakit? Napagod ka sa Sunday service nyo? Sabagay, palagi ka talagang pagod tuwing Lunes. May bago akong joke. Masayang sabi ni Ralph sabay siko sa kanya ng bahagya. Sigurado ka bang gusto ko yung marinig? Tumawa naman ang binata. Nako, siguradong hindi. Pero sasabihin ko pa rin. Gumagawa talaga ito ng paraan para mapatawa siya. Alam nito kapag may problema siya. Umayos ng tindig si Ralph at ginawang seryoso ang tono. Bakit nananalo ng award ang Scarecrow? Napabuntong hininga si Faith, ngunit hindi na itago ang konting ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi. Bakit nga ba? Kasi he was outstanding in his field. Napangiwi siya. Ang corny mo? Hindi kaya? Tugon nito at nakangiting parang proud na proud. Pero ngumiti ka. Huwag mo nang i-deny. Hindi ah. Tinuro ni Ralph ang mga mata niya. Grabe oh. Halata sa mata mo. Tumingin siya sa palayo. Umaasang hindi nito mapansin ang pamumula ng kanyang pisngi. Kinaiinisan niya kung gaano kadaling napapalitan ni Ralph ng liwanag ang bigat ng loob niya. Maya-maya, natapos na sila sa practice. Habang naglalakad sila sa gilid ng mga halamang palumpong sa labas ng gate, bigla itong tumigil. Teka lang. Umawang ang bibig ni Faith. Ano? Pinitas nito ang isang gumamela. Tahimik na isiningit yon sa likod ng kanyang tenga, sabay ngiti sa kanya. Ang ganda! Ang romantiko, di ba? Hinila niya naman agad ito. Anong romantic? Bawal pumitas ng bulaklak doon, pero ginawa mo pa rin. Mahinang tumawa si Ralph habang lakad-takbo silang lumalayo. Ang mahalaga, romantic guy pa rin ako. Umiling si Faith, pilit pinapawi ang ngiti sa kanyang mga labi. Ewan ko sa'yo. Muli nitong tinitigan ang bulaklak na nasa tenga niya na. Saka, nangihinayang ako na hindi kita nabibigyan ng mga bulaklak. Sabi mo kasi, hindi mo pwedeng iuwi. Kaya ko namang humarap sa mga magulang mo. Pero, naiintindihan ko ang takot mo. At mas mahalaga sa akin ang nararamdaman mo. Mapait siyang napangiti. Gusto niya rin makatanggap ng mga bulaklak. Pero alam niyang magagalit ang mga magulang niya kapag nalaman na may nandiligaw na sa kanya. Baka ilipat pa siya ng school, or worse, patigilin siya sa pag-aaral. Tahimik na nilang nilakad ang natitirang daan. Pero hindi yun alanganing katahimikan. Habang palapit sila sa pila ng tricycle, unti-unting sumikip ang dibdib ni Faith. Palaging ganoon tuwing hapon. Simula ni Ralph sabay kamot sa batok. Iniisip ko lang, alam na niya kung anong susunod. Alam kong hindi ka mahilig sa texting o chatting. O baka kinukuha ng parents mo yung cellphone mo. Sabay tawa nito nang may pag-aalinlangan. Tumingin siya sa kanyang sapatos. Hindi naman kinukuha, pero may oras na dapat bitiwan niyang cellphone. Mas nagagamit niya yon sa pag-aaral. Mas madalas din siyang nakaharap sa Bible kasi inuobliga siyang gawin iyon. Kaya naisip ko, baka pwedeng sumulat na lang ako sa'yo. Sabay labas na naman ng isang nakatiklop na papel mula sa bulsa. Hindi mo kailangan sagutin. Gusto ko lang magsulat. Hindi masama, promise. Tungkol lang sa araw ko o sa araw mo rin siguro. Basta magpalitan tayo para magkaroon ng magandang pag-uusap. Mahilig kasi ako magsulat.
Lalo na kapag ikaw ang sinusulatan. Parang nalaglag ang puso ni Faith. Hindi naman yon ang unang beses na sinubukan nito. Alam niya nagpapatuloy pa rin ito sa panliligaw kahit binasted niya na. Noong grade 8, binigyan siya nito ng pulseras na gawa nito. Noong grade 9, binigyan siya ng hair clip na mamahalin. Puro maliliit na regalo para hindi mahalata ng mga magulang niyang mahihigpit. Ngayon, nasa huling taon na sila ng senior high. Nararamdaman niyang nahihirapan na si Ralph pero gusto pa rin itong magkaroon ng paraan. Gustong-gusto na niyang magsabi ng oo pero nasa isip niya agad ang mukha ng kanyang ama na mahigpit at galit. Ang buntong hininga ng kanyang ina, kahit pag-entertain lang, iniisip na ng mga ito na uri na yon ng pagtalikod. At si Faith, inaasahan na maging masunurin. Ngumiti siya ng malambing pero may lungkot. Hindi yata pwede. Kumurap si Ralph. Hindi pwede. Tumango siya. Ayaw ng mga magulang ko na may kausap akong lalaki. O kahit mga kaibigan na posibleng maging alam mo na, ayokong umasa ka. Tiningnan nito ang papel sa kamay. Ako naman ang pumiling umasa. Hindi naman ikaw ang paasa. Kahit konti lang, sapat na sa akin at magiging masaya na ako. Masaktan man ako, pangakong hindi kita sisisihin. Gusto lang talaga kitang makausap. Magkaroon ako ng paraan na makausap ka. Huwag ka namang umasa sa akin. Mabilis na sagot ni Faith. Tumingin ito sa kanya. Pero gusto kita, Faith. Matagal na. Alam ko, mahina niyang tugon. Bakit bawal man lang akong sumulat? Wala siyang naisagot. Hindi niya kaya. Kapag minsan nagpapadala siya kay Ralph, tinatamaan agad siya ng konsensya. Kaya minsan magulo siyang kausap. Kasi sa tuwing binubuksan niya ang pintong yon, kahit kaunti lang, susunod na lahat. Mas lalo siyang maghahangad ng pagnanais, kaligayahan at kalayaan. Uuwi na ako, mahina niyang sabi, sabay talikod papunta sa paghihintay ng tricycle. Lumayo si Ralph, pero hindi nito naitago ang lungkot sa mukha nito. Hatid pa rin kita bukas. Alam kong nagpipigil ka dahil sa mga magulang mo. Pero gusto kong malaman mo na maging pabago-bago man ang isip mo, nandito pa rin ako. Sumakay siya sa tricycle at hindi na lang sumagot. Habang umaandar yun palayo, muling tumingin si Faith sa binata. Nandoon pa rin si Ralph na parabang umaasang bababa siya at tatakbo pabalik rito. At doon, nadurog ang kanyang puso. Kahit na hindi niya intensyong paasahin, napapaasa niya pa rin ang binata. Dahil wala siyang maibigay na siguradong sagot dito. Nang gabing yon, habang naghuhugas ng pinggan si Faith kasama ang kanyang ina, nasa isip niya si Ralph. Faith, wika ng kanyang ina at inabot ang isang plato. Tahimik ka yata. Iniisip ko lang po yung isang project namin sa school. Huwag mo nang masyadong galingan dyan. Hindi ka naman papasok sa college. Hindi mo magagamit ang academics na yan. At huwag ka ring padadala sa mga hindi mananampalataya. Mahigpit na sabi ng kanyang ina. Alalahanin mo kung sino ka. Tumango si Faith at hindi na nagsalita. Naglakad kang mag-isa papunta sa terminal ng tricycle? Tanong ng nanay niya at hindi man lang lumilingon. Hindi po, kasama ko po sina Anna at Ralph. Sagot ni Faith, maingat ang tono, agad nagsisisi sa kanyang katapatan. Huminto sa pagsasabon ang kanyang ina. Ralph? Ulit nito at unti-unting lumingon. Lalaki? Napalunok si Faith at tumango. Kaklase ko lang po yun. Faith! Pinunasan ng kanyang ina ang kamay sa apron at hinarap siya ng tuluyan. Hindi ka tulad ng ibang babae, anak. Hindi ka pwedeng basta-basta tumatawa at nakikisabay sa mga lalaki na parang wala lang. Nakakabahala na sumama sa mga taong hindi katulad ng pananampalataya natin. Lagi kaming natatakot ng papa mo na baka maimpluwensyahan ka ng mga makamundong bagay na ginagawa nila. Nagbibigay na lang kami ng tiwala sa iyo na hindi mo gagawin. Kaya huwag mo na sanang sirain. Huwag ka rin masyadong maging malapit sa mga lalaki. Hindi magandang tingnan. At ano na lang ang sasabihin ng churchmates natin kung ang anak mismo ng pastor alipin ng makamundong bagay. Kaya dapat umayos ka kasi ikaw dapat ang maging role model ng mga kabataan dito sa church. Marahan siyang tumango. Alam ko po, may calling ka.
tayo mula sa Diyos. Anak ka ng pastor, pinalaki ka naming hiwalay sa mundong puno ng kasalanan, kaya huwag ka sanang magpapadala sa mga nakikita mo. Tukso yan at mapupunta ka sa impyerno kapag sumuway ka. Sermon pa ng kanyang ina. Nagpatuloy si Faith sa paghuhugas. Alam niya naman yon, paulit-ulit na sa kanyang sinasabi ang mga ganoong bagay. Alam mo ba kung anong sasabihin ng mga tao kapag nakita kanilang kasamang isang lalaki? Patuloy ng kanyang ina. Isang bulong lang, sapat na para sirain ang pangalan mo. At anong sinasabi nun tungkol sa pamilya natin? Sa church na itinaguyod ng tatay mo? Mas mahigpit ang tango ni Faith ngayon at hindi na nagsasalita. Yumuko ito upang hilahin ng kaunti ang palda niya. Umiikli na ito. Dapat taas ng bukong-bukong ang palda na sinusuot mo, hindi hanggang binti. Mahaba na po yan, ma. Bulong ni Faith. Hindi naman po maikli. Hindi sapat ang haba. Mahinahong sagot ng kanyang ina. Walang pakialam ang mundo sa kalinisan. Pero tayo, mayroong pakialam. At ikaw ang patunay nun. Hindi na sumagot si Faith. Wala siyang panalo sa usapan sa bahay. Palagi siyang inaasahan na sumunod sa mga magulang niya. Pagkatapos ng hapunan, nagtipon ang pamilya sa maliit na mesang kahoy. Nasa tapat ni Faith ang kanyang ama, si Pastor Edgardo. Pinangunahan nito ang panalangin, nagpapasalamat sa Panginoon para sa lakas, sa pagkain, sa ministry, at sa pag-iingat sa pamilya nila. Dahil hinahayaan sila sa ilalim ng bakod ng banal na proteksyon. Ganoon ang tawag dahil literal na sa church sila nakatira. Maliit lang ang space ng mga kwarto nila, pero malaking space para sa Sunday service. Habang kumakain, nilagyan ng kanyang ama ng galunggong ang pinggan ni Faith. Naalala niyo si Liza, 3 taon nang nakalipas. Natigilan si Faith sa pagkain. Si Liza po, yung kasama po naming kumakanta tuwing Sunday service. Tahimik na tumango ang kanyang ina. Isang linggo, bigla na lang nawala. May mga bulong-bulungan hanggang sa lumabas ang totoo. Nabuntis ng hindi kasal, kahihiyan sa pamilya. Napilitan ng mga magulang niyang umalis sa church dahil sa hiya. Uminom ng tubig ang kanyang ama bago tumingin kay Faith. Ang ganda ng pangako niya, pero kahit ang pinakamatapat sa paglilingkod, tinutokso. Isang sandaling kahinaan at nagbabago ang buong buhay. Wala nang ganang kumain si Faith dahil isang pagkakamali lang sa pananampalataya nila. Daig pa ang Diyos kung isakdal ng mga ito si Liza. Ano pong nangyari sa kanya? Umigting ang mukha ng kanyang ama. Lumipat sila ng lugar. Hindi na namin nakita ulit. Ang kabayaran ng kasalanan, anak, ay kamatayan. Kamatayan ng dangal. Kamatayan ng kinabukasan. At wala ng pag-asa sa paraisong pangako ng Diyos. Tumingin ang mama ni Faith sa kanya. Kaya mag-ingat ka. Maaring matamis ang salita ng lalaki, pero bihira sa kanila ang dalisay ang hangarin. Kung mag-aasawa ka, dapat sa tamang panahon. At dapat, katulad din nating Kristiyano at pareho ng pananampalataya. Dahan-dahang tumango si Faith kahit na naninikip ang kanyang dibdib sa mga sinabi ng mga ito. Flyer yan para sa university na yan. Mag-take kayo ng entrance exam. And sa entrance exam, kapag na-perfect nyo, pwede kayong mabigyan ng full scholarship. Nakangiting sabi ng representative ng university na pumunta sa kanila. Mabilis ang tibok ng puso ni Faith habang inaabot ang isa sa mga papel na ipinapasa sa kanilang hanay. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri nang dahan-dahan niyang ipinasok ang flyer sa ilalim ng kanyang notebook. Pilit na hindi nagpapahalata. So, hindi ka nga pala magte-take, no? Diretso ka na sa Bible school pagkatapos ng senior high. Sayang naman. Hindi napigilang sabi ni Joy. Hindi na lang siya sumagot. Ang totoo, interesado siyang mag-take. Pero hindi niya kayang isatinig yon. Hindi niya rin kayang aminin sa iba dahil baka hindi rin naman siya payagan. Paulit-ulit niya yung binasa habang recess. Nakatago sa library kung saan hindi siya maiisip puntahan ng mga kasamahan niya sa church na doon din pumapasok. Sinundan ng kanyang mga mata ang bawat detalye. Ang petsa ng pagsusulit at ang mga kailangang dalhin. Nagpi-fill up na rin siya ng kanyang form.
Ngunit alam niyang hindi siya maaaring humingi ng pahintulot. Hindi sa kanyang ama, hindi sa kanyang ina. Malinaw ang sinabi ng mga ito. Hanggang high school lang, pagkatapos ay sa Bible school na. Dapat ay ministry na ang kanyang isipin. Maingat na tiniklop ni Faith ang flyer at form at itinago sa kanyang notebook. Nang tumingala siya, muntik na siyang mapasigaw. "Sorry, hindi ko intensyon na takutin ka," sabi ni Ralph habang nakataas ang mga kamay at may ngiting may kasamang pagkapahiya. May hawak na isang balot ng tinapay at isang bote ng juice. "Hindi kita nakita sa kantin kanina. Recess na. Hindi ka pa kumain. Nandito ka lang pala. Bakit ka nandito?" Sinubukan ni Faith na panatilihing kalmado ang kanyang tinig. "Kailangan ko lang ng tahimik na lugar para mag-isip." Umupo si Ralph sa tabi niya at ibinigay ang pagkain na binili nito para sa kanya. "Hindi na ako magtatanong. Palagi namang maraming bumabagabag sa'yo na alam kong paulit-ulit na. Kumain ka na lang kasama ko." Nag-alinlangan si Faith, pero tinanggap niya rin dahil mas kawawa kung tatanggihan niya ang effort nito. Hindi siya tinitingnan ni Ralph gaya ng iba. Hindi siya nito kinukutya dahil sa kanyang mahabang palda o tinatanong kung bakit hindi siya nakikisali sa school events. Basta ganoon lang ito, ginugusto pa rin siya kahit madalas na ang gulo-gulo niya. Pero habang isinasara ni Faith ang kanyang big notebook, sumilip ang sulok ng flyer at form. Napansin niyo ni Ralph. Kumunot ang noo nito sa kuryosidad. "Ano yan?" tanong ng binata. Mabilis na isinara ni Faith ang notebook. "Wala, reviewer lang para sa quiz." Tumango si Ralph at bahagyang ikiniling ang ulo. "Faith Ramos na nagsisinungaling. Ngayon lang yata yan." "Hindi ako nagsisinungaling. Ayoko lang sabihin." Dahan-dahang tumango si Ralph. Pagkatapos ng ilang saglit, may hinugot ito sa bag. "Mag-a-apply din ako. May reviewer ako for entrance exam. Sample questions. Nabasa ko na yan at may soft copy din ako," sabi nito habang inilalapag ang form sa pagitan nila. "Hindi mo kailangan magsalita. Pero kung kailangan mo to, sa'yo na." Tinitigan ni Faith ang libro na parang isang sagradong kasulatan iyon. Naninikip ang kanyang dibdib. Gusto niya pero hindi niya alam kung kaya niyang ilaban hanggang dulo. "Hindi mo sasabihin to kahit kanino?" Mahinang tanong ni Faith. Umiling si Ralph. "Hindi. Ang pangarap mo, sa'yo yan. Walang ibang may karapatang magdikta niyan. Alam mo ba kung anong gagawin ko kapag pumasa ako?" Umiling si Faith. "Mag-aaral ako ng civil engineering. Magtatayo ng mga bahay. Siguro pati school. Gusto kong gumawa ng mga bagay na tatagal." Nakangiting sabi nito. May kung anong kumurot sa puso ni Faith. Gusto niyang sabihin ang totoong pangarap niya. Gusto niyang magturo sa paaralan ng ibang bagay. Gusto niyang tumulong sa mga batang matutong magsulat, magbasa at mangarap. Pero hindi niya masabi. Nananatiling bilanggo ang kanyang mga salita sa likod ng isang ngiti. "Alam ng nanay mo?" tanong niya sa halip. Bahagyang kumibot ang balikat ni Ralph. "Excited si nanay. Wala si tatay pero sabi niya tutulungan niya ako sa abot ng makakaya niya. Gusto niyang makita ako na isang engineer." Tumango si Faith ng dahan-dahan. "Feeling ko magiging magaling kang guro," sabi ni Ralph at hindi niya inaasahan yon. Umawang ang bibig ni Faith. "Ha? I mean, parang bagay sa'yo. Yung paraan ng pagpapaliwanag mo sa klase. Maingat, matalino. Kapag may mga kaklase tayo nagpapaturo sa'yo, ang tiyaga mo magturo kahit paulit-ulit. Ewan ko, parang gugustuhin ng mga taong makinig sa'yo." Namula si Faith at tumingin sa kanyang paldang hanggang tuhod. Wala nang nagsabi sa kanya ng ganoon, hindi sa ganoong paraan, at nakamamangha na kahit hindi niya sabihin, alam na agad ni Ralph ang pangarap niya. "Sana nga, pwede." Mahina niyang sambit. "Pero hindi ko dapat pangarapin yan. Maging guro man ako, baka sa mga bata lang ay nagtuturo ng mga gagawin nila sa Sunday service." Kumunot ang noo ni Ralph. "Sinong nagsabi niyan?" Umiwas ng tingin si Faith. "Lahat. Naiinis ako kapag tinatawag ng mga kaklase natin na pastora. Pero ang totoo, wala naman akong ibang patutunguhan kundi ang maging pastora lang. Maglingkod kay Lord at mag-asawa ng lalaking may kapareho ng pananampalataya na mayroon kami." Sumandal si Ralph sa upuan at dahan-dahang bumuntong hininga.
Paano kapag hindi naman pala pagiging pastor ang calling mo? Anong gagawin mo? Saka sa tingin mo, hindi naman ibig sabihin na gumawa ka ng mga bagay na ginagawa din ng ibang tao sa mundo, magiging makasalanan ka na. Kasalanan bang mangarap, Faith? Gusto mo lang naman ng ibang direksyon sa buhay mo. Inaasahan mo maging pastora dahil yun ang inaasahan ng mga magulang mo mula pa sa simula. Pero kung may change of plan si Lord sa'yo, sundin mo yun kasi naniniwala ako na may plot twist palagi si Lord sa buhay ng bawat tao. Napangiti si Faith. Bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Ang iniisip ni Ralph, iniisip niya rin kung minsan. Wala naman kasing kahit na sinong makakasigurado sa plano ng Diyos para sa kanya, kundi ang Diyos lang din mismo. Minsan, naiisip niya na paano nga kung may ibang plano pa para sa kanya. Ang sarap sa pakiramdam na kahit sandali lang, naisipin na baka hindi kasalanan ang mangarap. Na baka kung magsisikap siya at maniniwala, kaya niyang takasan ang daang inilatag para sa kanya. Pag-uwi niya ng gabing yon, abala na ang kanyang ama sa sala, malakas na binabasa ang Biblia. Nasa kusina naman ang kanyang ina at nagbabakbak ng kamote. Mahina siyang bumati, saka dumiretso sa kanyang kwarto. Sa loob, binuksan niya ang kanyang notebook at kinuha ang flyer. Mahigpit niyang niyakap ang librong hiniram kay Ralph. Tumingin si Faith sa Bible niya at hinaplos yun. Panginoon, kung mali ang pangarap na to, bakit parang ganito ang itsura ng pag-asa na ipinapakita mo sa akin? Isang hapon, puno ang multi-purpose hall ng church para sa Friday Youth Fellowship. Maayos na nakaayos ang mga puting monoblock na upuan at bahagyang nanatili sa hangin ng amoy ng pansit at juice mula sa meriendang inihain kanina. Nasa unahan si Faith sa likod ng piano. Maayos na nakaayos ang kanyang mahabang palda sa paligid ng kanyang mga paa. Nakapatong sa kanyang kandungan ng Biblia. Sa paligid niya, may mga mahihinang bulungan at tawanan kaya agad na sinaway ng kanyang ina. Ang pag-ibig ay hindi biro, sabi ni Kuya Lemuel sa testimony sa araw na yon. Gamit ng kaaway ang romansa upang ilayo ang kabataan sa tawag ng Diyos. Dapat nating bantayan ang ating mga puso na maging dalisay at maging banal. Umayos ng upo si Faith at nanigas ang kanyang tuhod. Sino rito ang naniniwalang maghihintay sa tamang panahon ng Diyos? Tanong ni Kuya Lemuel sabay taas ng kamay. Taas kamay ang karamihan, kasama na rin si Faith. Naniniwala naman siya roon. Kahit na marami siyang ayaw, pinapahalagahan niya pa rin ang perfect timing ng Diyos para sa lahat. At sino naman ang naniniwalang isinulat na ng Diyos ang love story ninyo? Mas maraming kamay at mas maraming tango. Puro kabataan ang nandoon, kaya mga hindi naboboarding ang mga tao. Nagpatuloy si Kuya Lemuel. Mabuti, kasi kung tayo magsusulat nito, hinahanda lang natin ang sarili para sa kasalanan at sakit ng puso. Tandaan, ang isang simpleng text message ay maaring magdulot ng habang buhay na pagsisisi. Tahimik ang naging tawanan. Halatang may kabasailan dahil alam ni Faith na kahit matatag ang pananampalataya, darating ang panahon na susuway pa rin ang mga ito. Pagkatapos, lumingon sa kanya si Kuya Lemuel. Faith, baka pwede kang magbahagi tungkol sa kahalagahan ng pagiging mahinhin. Napakurap si Faith. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Walang abiso na dapat siyang magsalita tungkol sa bagay na yon. Kumalabit sa kanya ang kanyang ina. Sige na anak. Tumayo si Faith, pinagpag niyang palda at tumakad patungong harapan. Lahat ng mata nakasunod sa kanya. Kinuha niya ang mikropono. Magandang gabi po. Ang pagiging mahinhin ay hindi lang tungkol sa pananamit. Ito ay tungkol sa puso. Kapag tayo kumikilos ng may kababaang loob, pinararangalan natin ng Diyos. Tumangon naman ang ilan, may narinig pa siyang mahihinang amen. Nagpatuloy siya. Hindi po natin kailangang sumabay sa uso ng mundo. Itinalaga tayo ng Diyos. Kapag tinitingnan tayo ng iba, si Kristo ang dapat nilang makita, hindi ang ating pagpapaganda. Malumanay ang daloy ng mga salita. Parang ilang ulit ng kanyang binigkas. Ngunit sa loob, parang walang bigat, walang buhay, parang abo na unti-unting natutunaw sa dila niya. Nagpasalamat siya ng mahina at bumalik sa upuan. Habang inaawit ang huling worship song, tumugtog siya ng piano. Ngunit hindi niya naririnig ang sarili. Lumulutang ang isip niya.
Paulit-ulit niyang nakikita si Ralph sa kanyang alaala na alam niyang isang mabuting lalaki na umiibig sa kanya. Kinagabihan, nakita niya na lang ang kanyang sarili na nagsusulat para kay Ralph. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang panindigan ang bawat sinasabi sa tuwing may fellowship sila. Dear Ralph, sana masabi ko sa iyo na naiisip kita. Kapag pauwi ako at nakakakita ng mga bulaklak, naalala ko kung paano mo ako pinatawan noon. Pinapagaan mo ang mundo ko. Kinagat niyang kanyang labi at nagpatuloy sa pagsusulat. Minsan, iniisip ko kung paano kaya ang maglakad sa tabi mo, hindi lang mula sa silid-aralan, papuntang tricycle, kundi sa buhay ko, Ralph. Walang matang nakabantay, walang magulang na tila sumusunod ang tingin, walang mga batas na umaalingaw-ngaw sa isipan tulad ng Serena. Pasensya na kung palagi kong napaparating sa iyo ang mga magulong sagot ko. Hindi ko lang talaga alam kung ano ang tamang desisyon kong gagawin. Pagkatapos, maingat niyang tinubi ang sulat at isinilyon sa isang kahon ng sapatos na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Laman ng kahon ang ilang mga lihim, 3 pang liham na hindi niya kailanman ibinigay kay Ralph. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang ama sa loob ng church. Puno ang mundong ito ng tukso na layuning agawin ang kabataan mula sa katwiran, romansa, pelikula, makamundong pananamit. Lahat ng to'y kasangkapan ng dyablo. Tahimik na nakaupo si Faith habang nakayuko. Hindi na niya kailangan pang tumingin upang malaman na pinagmamasdan siya ng mga tao. Anak siya ng pastor, halimbawa na dapat gayahin ng mga ito. Kayong mga dalaga, dugtong pa ng kanyang ama, ang inyong kalinisan ay korona. Huwag niyo itong ipagpalit sa pansamantalang pansin o huwad na pag-ibig. Mariing isinara ni Faith ang kanyang mga palad. Pag-ibig ba ang hangaring mapansin? Kasalanan ba ang naising may makakilala sa kanya lagpas sa mga bagay na ginagawa niya? Kinagabihan, nagsulat siya sa kanyang devotion notebook. Iniisip ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging banal. Iniisip ko rin kung anong ibig sabihin ng pagiging tao. Parang hindi sila pareho, Lord. Gusto kong maging guro. Gusto kong magsulat sa pisara at tulungan ang mga bata na hanapin ang sarili nilang boses, Lord. Hindi lang scriptures, mga kwento. Gusto ko silang mangarap. Ayokong palaging nakapalda, Lord. Gusto kong tumakbo ng hindi natitisod. Gusto kong sumayaw ng nakamaong. Lord, gusto kong pakawalan ng buhok ko at damhin ng hangin. Gusto kong pumili para sa sarili ko. Hindi kailanman lumabas ang devotion notebook niyang yun. Dahil tila isa yung sekreto na Diyos lang ang nakakaalam. Pero bawat isa, tila may bitak na iniiwan sa kanyang katauhan. Isang mahinang bulong ng pagsuway na hindi niya maintindihan kung bakit palagi niyang nararamdaman kahit na ipanalangin niya pa sa Diyos. Uy, bati ni Ralph at may dala na namang merienda para sa kanya. Hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Napakurap si Faith. Paano mo nalaman? Lagi mong hawak ang tiyan mo pag gutom ka. Sagot nito sa kaswal na tono. Napapansin ko. Tumingin si Faith sa merienda. Isang simpleng sandwich yon. Ayokong tanggihan pero naka-prayer fasting kasi kami ngayon kaya hindi ako pwedeng kumain. Sa isang araw pa ako pwedeng kumain? Napatingin si Ralph sa pagkain. Ganun ba? Pasensya ka na. But anyway, alam mong pwede ka magkwento sa akin, di ba? Kahit yung mga bagay na hindi mo kayang sabihin. Nag-alinlangan si Faith sa katumango. Siguro balang araw masasabi ko lahat ng saloobin ko. Gusto niyang sumuway, pero alam niyang pagkakamali yun. Wala rin naman siya nakikitang mali sa mga ginagawa nila ng kanyang pamilya. Gayunpaman, may isang lihim na magpapabago sa takbo ng lahat. Isang araw, nagmamadali na si Faith dahil late na siya sa school. Napatingin siya sa kanyang ama kasama ang isa sa church mate niyang si Emily. Tumangon naman si Emily. Opo, Pastor. Hindi niya alam kung anong meron pero parang sinisermonan ng kanyang ama si Emily. Isa kasi ito sa mga usherettes noong linggo. May mga nangyari lang na hindi maganda. Papa, aalis na po ako.
sabi ni Faith sa ama. Tumango naman ito at pinag-pray over siya bago umalis. Nasa kanto na siya ng sakayan ng tricycle nang bigla niyang maalala ang kanyang nakalimutan. Hala, nakalimutan ko yung research paper namin. Napabuntong hininga si Faith dahil malayo pa ang lalakarin niya. Kanina ko pang inaalala yon, nakalimutan ko pa rin. Tahimik siyang pumasok, halos walang tunog ang mga hakbang niya. Habang naglalakad siya sa gitna ng pasilyo, may narinig siyang mga boses. Mahina at puno ng pag-aalinlangan. Bahagyang natigilan si Faith. Sa likod ng kortina sa likuran, naging mas malinaw ang mga bulungan. Dahan-dahan siyang lumapit doon na para bang may humihila sa kanya sa direksyong iyon. At narinig niya ang boses ng kanyang ama. Tumigil ka na sa pag-iyak. Sinabi ko na sa'yo, tungkulin mong paglingkuran ng simbahan. Hindi ko po ito ginusto. Sagot naman ni Emily. Mas bata sa kanya si Emily ng 2 taon at hindi niya alam kung bakit magkasama sa kwarto ang mga ito. Napako si Faith sa kinatatayuan. Malakas ang tibok ng kanyang puso, parang pinapalo sa loob ng kanyang dibdib. Hindi mo ba naiintindihan? Muling sabi ng kanyang ama. Ngayon ay mas matalim na ang tinig. Ikaw ay pinili. Ako ang pastol. Ako ang daluyan ng salita ng Diyos. Dapat mong ikagalak ito. May kaluskos ng tela, kasunod ang impit na hikbi. Pakiusap. Pastor, tama na po. Huwag niyo pong tanggalin ang damit ko. Gusto ko na pong umuwi. Uuwi ka kapag sinabi kong pwede na. Hindi bago yon. Ilang beses na natin tong ginawa. Bakit sumusuway ka na? Tanong ng kanyang ama, pero may himig ng pagnanasa. May kung anong nabiyak sa dibdib ni Faith nang marinig ang ungol ng kanyang ama at mga daing ni Emily. Napaatras siya at nabangga ang mesa sa gilid kung saan nakapatong ang Bible. Ang tunog na yon ang bumasag sa usapan ng mga ito. Ano yun? Bulalas ng kanyang ama. Tumakbo si Faith. Hindi na siya lumingon pa. Binuksan niya ng malakas ang pinto ng church at patuloy na tumakbo. Nang makalayo siya, bumagsak ng sunod-sunod ang kanyang mga luha. Lahat ng pinanghawakan niyang totoo, ang mataimtim na dasal, ang mga talatang nakasabit sa bawat pader, ang pananampalatayang niyakap niya buong buhay ay gumuho. Parang abo na tinangay ng hangin. Ang lalaking kinatatakutan niya, iginagalang at sinusunod ay hindi isang banal na daluyan. Isa itong korap sa kainosentihan ng iba. At ngayon, alam na ni Faith. Hindi niya na yun malilimutan at basag na ang katahimikang matagal na itinanim sa kanya. Kinabukasan ng umaga, hindi alam ni Faith kung ano ang kanyang gagawin. Wala siyang ibang maisip kundi ang sabihin yon sa kanyang ina. Ma, pabulong na tawag ni Faith. Saglit niyang tiningnan ng ina. Bumuka ang bibig ni Faith, ngunit muling nagsara. Pilit niyang pinilit ang sarili na magsalitang muli. Bumalik po ako dito nung papasok po ako sa school. Naiwan ko po ang research paper namin. Hindi tumigil ang kanyang ina sa paghihiwa. May nakita po ako, sabi ni Faith habang nanginginig ang boses. Si Papa, kasama po si Emily. May ginagawa po sila. Si Papa, pinagsasamantalahan po si Emily. Tumigil sa ere ang kutsilyo. Hinintay ni Faith ang paghugot ng hininga. Pero dahan-dahang ipinagpatuloy ng kanyang ina ang paghihiwa. Hindi ka na dapat nandoon ng ganoon ka-late, sabi ng kanyang ina. Na-late ka? Napanganga si Faith. Ma, narinig mo ba ako? Sabi ko po, nakita ko sila. Pinipilit niya po si Emily. Narinig ko po na ilang beses na siyang pinagsasamantalahan ni Papa. Umiiyak siya. Paulit-ulit siyang nagmamakaawan na tumigil na si Papa. Pumikit ang kanyang ina at mahigpit ang hawak sa kutsilyo. Alam ko, parang dagundong ang katahimikan sa tainga ni Faith pagkatapos niyang marinig iyon. Alam mo po? Hindi makapaniwala niyang tanong. Gano'n na po katagal? Matagal na. Hindi lang si Emily. Si Liza rin. Sagot nito at hindi pa rin siya tinitingnan. At wala akong pakialam. Sa kakasalanan naman yun ni Emily. Pinapayagan niyang paulit-ulit siyang gamitin ng papa mo. Nanigas ang katawan ni Faith. Ma, naririnig mo po bang sinasabi mo? Mukha bang kaya ni Emily si Papa?
Ang laki niya at ang liit ni Emily. Baka tinatakot niya pa. O baka naman kasama ka po sa pananakot kay Emily kaya hindi siya nagsusumbong. Bakit? Bakit hindi mo po sinabi? Bakit hindi mo po siya pinigilan? Ma, pinagsasamantalahan niya po ang menor de edad na yon. Ibinaba ng kanyang ina ang kutsilyo at sa wakas tumingin sa kanya. Sa tingin mo ba, may boses ako para pigilan ang papa mo? Ha? Sunod-sunuran lang din ako sa kanya. Kapag nalaman ng mga tao, magkakagulo ang simbahan. Mawawala ang lahat sa atin. Mawawala ang bahay natin, ang pag-aaral mo, ang pangalan ng ama mo. Paano tayo mabubuhay? Tayo? Bulong ni Faith. Si Lisa, sa Emily, paano po ang mga buhay nila na sinisira ni Papa? Ginagamit niya pa ang Diyos sa mga ginagawa niya sa mga yon. Anong klase po kayong tao? Bakit ganito? Nagtuturo po kayo ng salita ng Diyos pero ganito? Nanginginig ang mga labi ng kanyang ina. Pinakiusapan ko naman ang papa mo na itigil na. Pinakiusapan ko ang papa mo. Nangako siyang titigil na. Sinabi niya yon. Yun na daw yung huli. Hindi ko alam na gagawin niya ulit at napapagod na ako. Ayokong sawayin siya kasi nasasaktan lang ako. Parang mababaliw si Faith sa mga sinasabi nito. At naniwala ka po? Ano tong pananampalataya natin? Scam? Kilala ba talaga ni Papa ang Diyos? Ikaw ma, ginagawa mo lang ba ang kabuhayan ng mga taong sumasamba sa church na itinatag ni Papa? Bakit kayo ganito? Anong kademonyuhan to ma? Agad siyang sinampal ng kanyang ina. Bumagsak naman ang mga luha ni Faith. Alam niyang mali ang tinura niyang salita, pero wala talaga siyang makitang kabanalan sa katotohanang naisiwalat sa harap niya. Gusto kong maniwala, sabi ng mama niya habang naluluha. Kailangan kong maniwala sa papa mo kasi wala tayo kung wala siya. Sa kangkungan tayo pupulutin kapag sumuway tayo sa kanya. Biglang tumayo si Faith. Kumalabog ang tunog ng upuan sa sahig. Kaya hinayaan mo na lang ng paulit-ulit? Tapos ngayong kine-question ko nagagalit kayo? Kahit itanong mo sa bata, alam na mali ang ginagawa ni Papa. Ikaw din po, mali na umasa sa pledge ng mga sumasamba at dumadalo sa church gayong para sa gawaing pang Diyos po yun. Hindi mo naiintindihan, Faith. Sagot ng kanyang ina at tumayo na rin. Ang isang asawa. Huwag mo pong sabihin yan. Sigaw ni Faith habang tumutulo ang luha. Huwag mo pong sabihing asawa ka niya, kaya mo siya pinoprotektahan. Asawa ka niya pero hindi ibig sabihin na dapat kanyang maging kalasag kapag masama ng ginagawa niya. Dahil ako na pinabasa niyo ng Bible, simula bata pa lang ako, wala ang ganyang kasamaan na palatandaan ng sinabi niyong kabanalan. Gusto niya pa sanang maniwala. Pilit siyang sumusunod sa mga ito. Natatakot siya na baka isang matinding kasalanan ang pagtalikod sa paglilingkod. Subalit sa mga nalaman niya, kanyang napagtanto na puro kabaluktutan lang ang lahat. Lumapit ang mama niya at inabot ang mga kamay. Faith, anak, isipin mo ang ministry. Ang mga taong humahanga sa tatay mo. Siya ang nagtayo ng simbahang ito mula sa wala. Siya rin ang sumira nito. Singhal ni Faith. Sinira niyang binuo niya. Sinira niyang tiwala ko at ang paniniwalang itinanim niyo sa pagkatao ko. Napakurap ang ina niya. Hindi. Anak ka pa rin namin. Ikaw pa rin ang mabait naming anak. Hindi! Sigaw ni Faith. Hindi ako masunurin. Ayoko sa mga kanta. Ayoko sa katahimikan. Ayoko sa ginagawa mong pagpayag sa kanya at tinatawag niyo pa tong kalooban ng Diyos. Hindi ba kayo natatakot? Hindi ba kayo nangingilabot? Tuluyang humaguligol ang nanay niya. Tinakpan ito ng kamay ang bibig at bahagyang umurong. Huwag mong ipagsabi to, anak. Pakiusap. Hindi lang papa mo ang masisira. Masisira ang pamilya natin. Pati na rin ang tingin ng mga tao sa'yo. Mabilis na dumaan si Faith sa tabi niya. Paakyat sa hagdan. Isinara ng malakas ang pintuan sa kanyang silid. Nilak niya ito, idinikit ang likod sa pinto at dahan-dahang naupo sa sahig. Mula sa labas ng kanyang silid, maririnig ang mahinang pag-iyak ng kanyang ina. Hindi yon iyak ng pagsisisi, kundi iyak yon ng pag-amin, iyak yon ng takot. Tinitigan ni Faith ang nakalak na pinto. Gumuho ang mundo niya.
Ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay itinayo ang buhay nila sa kasinungalingan. Yumuko siya, yumakap sa sarili at kumapit sa huling totoo sa kanyang mundo. Ngunit kahit yon ay nagsisimula na ring mabasag. Tahimik si Faith sa mga sumunod na araw. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, pero isang bagay lang ang sigurado. Naaapektuhan lahat ng bagay na ginagawa niya pagkatapos ng katotohanan iyon. Umupo ka, sabi ng kanyang ama isang araw habang nakatayo sa tabi ng bintana. Sumunod siya, maingat na iwasang magtagpo ang kanilang mga mata. Dahan-dahan itong lumingon at ang mga matay tila tumatago sa kanya. May nakita kang hindi mo dapat makita, hindi ba? Napasinghap si Faith, ngunit nanatiling tahimik. Ipinagdasal ko na to. Patuloy ng kanyang ama na para bang may katuwiran pa rin sa mga ginawa nito. At ipinakita sa akin ng Diyos na ito ay pagsubok para sa ating pamilya. Nakatingin si Faith sa sahig, nagwawala na ang kanyang kalooban. Gusto niyang ipamukha rito na walang kinalaman ang Diyos sa mga ginawa nitong kabastusan. Lumapit ito sa kanya. Ang akala mong nakita mo, wala yon. May problema ang batang yon. Siyang nang akit. Alam mo kung paano gumalaw si Satanas. Nanginginig ang boses niya nang sa wakas ay magsalita siya. Narinig ko siyang nagsabing tama na kahit ano pa pong sabihin niyo sa akin, malinaw na pananamantalang ginawa niyo sa dalagang yon na walang kamuwang-muwang. Natigilan ang kanyang ama ng ilang segundo bago marahang tumawa. Faith, huwag mong uulitin ang kasinungalingang yan. Kahit kanino, walang pwedeng makalam. Matalim niyang tiningnan ang kanyang ama. Katulad lang ito ng mama niya. Mas masahol nga lang ang papa ni Faith. Kapag sinira mong pamilyang to, patuloy nito at may pagbabanta sa boses. Kapag winasak mo ang ministry na ibinigay sa akin ng Diyos, kaluluwa mo mananagot. Gusto mo bang mapunta sa impyerno? Ha? Tumayo si Faith habang nanginginig ang dibdib. Huwag ka pong mag-alala. Mauuna ka. Malakas siyang sinampal ng kanyang ama. Mas masakit yon sa binigay ng kanyang mama. Mas malaki ang papa niya, mas galit at mas malaki ang kamay. Kaya hindi katakataka nang bumagsak siya sa sahig. Tumama pa ang likod niya sa mga puting upuan na ginagamit kapag may fellowship. Malakas niyang daing nang hilahin ng kanyang ama ang buhok niya para makatayo siyang muli. Aray! Wala ang mama niya ng araw na yon. Silang dalawa lang ng kanyang ama. At natatakot na siya sa mga bagay na pwedeng gawin nito. Makinig ka. Ang bahay na to, ang simbahan, lahat ng meron tayo. Magigiba kung paiiralin mo ang imahinasyon mo. Naintindihan mo? Diniinan pa ng kanyang ama ang pagkakasabunot sa kanya at parang hibang na tumawa. Matalim niya itong tiningnan habang naluluha. Sinungaling ka? Niloloko mo mga tao rito. Kunwaring banal, ginagamit mo pa ang Diyos sa mga pang-aabuso mo. Hinila siya nito sa kwarto at inilak siya roon. Dito ka sa kwarto mo. Magdasal, mag-ayuno. Hilingin mo sa Diyos na linisin ang isip mo. Hindi ka papasok sa school ng 1 linggo. Naintindihan mo? Mag-prayer, fasting ka. Humingi ka ng tawad sa Diyos dahil sa mga pagsuway na ginagawa mo sa amin ng mama mo. Kapag hindi ka nagtino, hindi ka makakalabas dyan. Walang nagawa si Faith kundi ang umiyak. Malakas ang kabog ng kanyang puso at gusto nang magwala sa lahat ng mga nangyayari. Bumagsak siya sa sahig at nilamon ng mga higbi ang buong katawan niya. Bukas ang Biblia sa mesa, pero hindi niya na yun magawang tingnan. Pagkatapos noon, hindi nga siya pinalabas. Hindi siya pinapasok sa school, hindi rin siya pinakain. Nang kumalma na si Faith at tahimik, doon pa lang siya nakalabas. Nang makita siya ng kanyang ina, bakas ang awa sa mukha nito pero wala namang sinabi. Parang ayaw nang buksan ang problema sa kanilang pamilya. Kinabukasan, parang ulap ang buong araw sa eskwela. Halos hindi siya nakakain kahit pinayagan na siya. Kailangan niya ring bumawi dahil 1 linggo na siyang absent. Nag-excuse na lang na nagkaroon siya ng trangkaso. Iniwasan niya si Ralph sa lunch. Kumaway ito gaya ng dati, pero halata ang pag-aalala sa ngiti nito. Dumaan lang siya habang nakayuko. Sinundan siya ni Ralph sa hallway. Faith, ayos ka lang ba? Hindi ka nagre-reply sa messages ko. 1 linggo ka raw nagkasakit. Pinilit niyang umiti. Busy lang, may mga gawain sa church. Kumunot ang noo nito. Hindi ka mukhang okay sa akin. Anong nangyari?
Alam mong kahit ano pwede mong sabihin sa akin. Tumingin siya sa ibang direksyon. Please, Ralph, bigyan mo lang ako ng counting space. May mga pinagdadaanan ako sa buhay na hindi ko alam kung paano ko sosolusyonan. Nag-alinlangan ito, pero dahan-dahan pa rin tumango. Nandito lang ako. Kapag kailangan mo ako, tawagan mo lang ako. Nang makauwi siya, tahimik lang siya. Parang kuting na pinatahimik si Faith. Ang mga dingding na dati umaalingaw-ngaw sa mga awit ng pagsamba, ngayon ay tila mga lapida na umiipit sa kanya. Hindi na siya nagre-rehearse para sa linggo, hindi na rin siya nagde-devotion. Wala namang sinabi ang kanyang ina, nag-iwan lang ng pagkain sa pintuan at umalis. Kapag nananalangin ang ama nila sa hapunan, tahimik lang si Faith. Sinulyapan siya nito pero hindi siya pinilit. Ayokong mabuhay ng ganito. Umiiyak niyang sambit. Lord, anong gusto niyo mangyari sa akin? Bakit niyo inihiyag sa akin ang katotohanan to? Anong gusto niyong gawin ko? Ang tibok ng puso niya ay tila kumakawala sa mga hindi nakikitang tanikala. At alam niya, hindi lang yon kasalanan ng kanyang ama. Yon ay pasanin ng isang buong mundong gustong patahimikin siya. Isang mundo na binibihisan ang mga kadena bilang pagsunod. Isang mundong tinitingnan ang katotohanan bilang pagtataksil. Emily, kumusta ka na? Tanong ng kanyang ama isang linggo pagkatapos ng Sunday service. Napatingin agad si Faith sa kanyang ama na pasimpleng hinawakan at pinisil ang balikat ni Emily hanggang sa braso. Napapitlag naman ang dalaga at bahagyang umiwas. Akala ng kanyang ama, walang tao sa bahaging yon. Pastor, okay lang naman po ako. Mahinang sagot ni Emily at bakas ang takot at panginginig. Napatingin si Faith sa lola ni Emily. Wala nang mga magulang ang dalaga. Ang lola nito, nagtitinda lang ng kakanin sa gilid ng palengke. Kaya kapag may labis pa sa pledge, binibigay nila sa churchmates nila na talagang hikaho sa buhay. At isa na doon ang lola ni Emily. Hinawi ng kanyang ama ang mahabang buhok ni Emily at pinatakan ng halik sa batok ang dalaga. Ang bango mo talaga. Pastor, wag po. Bumahan naman ng inis sa mukha ng kanyang ama. Kumuha agad ng pera mula sa kahon ng pledge ng mga ito. Ito para sa inyo ng lola mo. Nahihirapan kayo, hindi ba? Laging nananalangin ng lola mo na maging maayos ang buhay ninyo. Ito ang daan. Ako ang daan at instrumento ng Diyos para mapabuti ang buhay niyong maglola. Hindi ka dapat tumatanggi dahil parang tinanggihan mo na rin ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa'yo. Napapikit siya sa pandidiri. Pero hindi siya tumigil. Mahigpit niyang hawak ang kanyang cellphone. Binivideohan niyang papa niya. Hindi alam ni Faith kung anong gagawin doon, pero pakiramdam niya, walang kamali ang dapat makatakas. Hindi sa lugar na inaasahan ng lahat na templo ng Diyos. Ayaw tanggapin ni Emily ang pera, kaya sa pilitang isinuksok ng papa niya ang pera sa bag nito. Pagkatapos nun, hinarap na ng kanyang ama si Emily at pinilit halikan at hubaran. Huwag ka nang mag-inarte. Iha, wag mong itanggi, nakakatulong sa inyo ng lola mo ang perang binibigay ko linggo-linggo. Hindi na kayo madalas nagugutom. Ako ang sagot sa mga problema nyo. Hinihingal na sabi ng kanyang ama. At halata ang pananabik sa batang katawan ni Emily habang hinuhubaran. May pagtutol pa rin si Emily pero sa tuwing binubulong ng kanyang ama ang tungkol sa lola nito, umiiyak lang ng sunod-sunod ang dalaga. Tumigil na si Faith sa pagbibideo. Nasusuka na siya sa walang hiyang ama. Kaya naman, umalis na siya roon at tinawagan ang dalawang bata. Bakit po Ate Faith? Tanong ng batang lalaki. Tipid siya ngumiti. Tawagin niyo si Pastor. Nandoon siya, sabihin niyo, kailangan na siya sa fellowship. Malakas namang tumawag ang mga bata kay Pastor. Ginawa yun ni Faith para tumigil ang kanyang ama sa pananamantala kay Emily. Maya-maya lumabas ng tatay niyang pawis na pawis at medyo namumula. Pastor, namamawis ka po yata. Saad ng isang ginang. Tumawa naman ang manloloko niyang ama. Sira ang electric fan sa loob. Inayos ko lang kanina. Halina kayo at magsimula na tayo. Habang abala ang lahat, pasimple namang lumabas si Emily. Bahagya pa itong nanginginig. Gusot ang damit at paulit-ulit na inaayos ang mahabang buhok. Pumunta ito sa lola nito at hindi na umalis sa tabi ng matanda. Napatingin si Faith sa kanyang ina. Nakatingin ito kay Emily. Seryoso lang ito at hindi niya alam kung anong iniisip. Pero napailing na lang siya dahil kung anuman ang iniisip ng kanyang ina,
Mananatili itong duwag at sunod-sunuran sa kanyang amang pastor. Nakatayo si Faith sa may bintana ng kanyang silid habang may maliit na duffel bag sa paanan niya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, kasabay ng tanong na ilang linggo nang bumabagabag sa kanya. Dapat ba akong tumakas? Dapat na ba akong umalis sa lugar na ganito lang? Napabuntong hininga si Faith. May kumatok sa kanyang pinto. Bahagya siyang napatalon. Faith? Mahinang tawag ng kanyang ina. Lights out na, anak. Okay po. Sagot niya, pilit na pinatatag ang tinig sa kabila ng sakit sa kanyang dibdib. Habang palayo ang mga yabag sa pasilyo, pumikit si Faith. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nakapatong ang mga daliri niya sa zipper ng bag. Inisip niyang maglakad palabas ng bahay bago pa magbukang liwayway, sumakay ng bus at maglaho sa kaguluhan ng syudad. Wala nang mga dasal na tila kadena. Wala nang pagpapanggap na nadarama niya sa tuwina. Pero hindi pa niya kaya. Hindi pa ngayon. Sa halip, isa-isa niyang inilabas ang laman ng bag at maingat na ibinalik ang mga yon sa kanyang drawer. Kinabukasan, sa paaralan, naghintay si Faith hanggang matapos ang klase. Tahimik siyang naglakad sa pasilyo habang papabigat ng papabigat ang dalang sekreto sa bawat hakbang. Pagdating niya sa faculty office, saglit siyang natigilan bago kumatok. Pasok! Sabi ng isang tinig. Si Mrs. Reyes ang kanilang guro sa ESP at guidance counselor na rin. Kilala sa pagiging mahigpit ngunit may malasakit. Pumasok si Faith at isinara niya ang pinto. Faith, ayos ka lang ba? Tanong ni Mrs. Reyes habang nakatingin mula sa tambak ng test papers. Nag-alinlangan si Faith pero wala na siyang maisip na pwedeng hinga ng tulong. Pwede po ba kitang makausap? Ikaw lang po? Siyempre, sagot ng guro at isinantabi ang mga papel nang makitang seryoso siya. Maupo ka. Umupo si Faith, nanginginig ang kanyang tinig. Mahirap po ito. Hindi ko alam kung paano sisimulan. Walang problema. Take your time, anak. Huminga siya ng malalim at parang ramdam na bumigay ang kanyang mga salita. Nakita ko po ang tatay ko. Kasamang isang babae, taga-simbahan din. Hindi po tama yon. Sinasaktan po niya yung babae. Pinagsasamantalahan at niloloko. Hindi lang po yun isang babae. Nakadalawa na po si Papa at lahat minor de edad. At sinabi ko po kay Mama. Pero sabi niya kapag may nakaalam pa, mawawalan po kami ng lahat. Sobrang bigat na po ng loob ko. Hindi ko na po kayang walang gawin. Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Reyes. Faith, ibig mong sabihin, ang tatay mo, sandali, hindi ba't pastor ang papa mo? Tumango si Faith habang nanginginig ang mga labi. Lumapit po ako kasi mukhang wala pong gagawin si Mama regarding sa bagay na yon. Pero ako gusto ko pong itama ang lahat. Ayoko pong maniwala ang mga tao sa papa ko na gumagawa naman ng masama. Ngayon lang po ako nagising. Hindi po ako tumatalikod sa Diyos, pero hindi ko po kayang sikmurain ang kasamaan ng papa ko. Dahan-dahang tumayo si Mrs. Reyes. Isinarang blinds at umupo sa tabi niya. Tama ang ginawa mong paglapit sa akin. Salamat sa pagtitiwala. Pulis ang asawa ko. Sasabihin ko to sa kanya. Sino ang mga biktima niya? Sina Liza at Emily po. Churchmates ko po. Huminga siya ng malalim. Si Liza, nasa malayong probinsya at nabuntis na po. Pero pakiramdam ko po, si Papang nakabuntis sa kanya at hindi na nabigyan ng hustisya. Ngayon po, si Emily naman ang biktima niya. May ebidensya rin po ako. Nakuhanan ko po si Papa. Nakita ko pong natatakot si Emily. Minor de edad pa po siya at minamanipula ni Papa. Gamit po ang mga kabaluktutan at idinadamay pa ang Diyos sa ginagawa niya. Kaya kapag nakausap mo po siya, baka hindi na siya matakot at magsumbong na. Pumatak ang mga luha sa mga mata ni Faith. Hindi ko na po alam kung kanino ako lalapit. Ayoko pong makasira ng buhay, pero pakiramdam ko po, ako na yung nasisira. Mababaliw na po ako sa kakaisip, ma'am. Hindi ka nag-iisa. Mahinahong sagot ni Mrs. Reyes. Poprotektahan ka namin. May mga taong makakatulong sa'yo, pero kailangan ko ang pahintulot mo para makipag-ugnayan sa kanila. Payag ka ba? Saglit na nag-isip si Faith, saka tumango. Opo, hindi ko na po kayang mamuhay ng ganito.
Hinawakan ni Mrs. Reyes ang kanyang kamay. Hindi mo na kailangang kayanin ng mag-isa. Pero kapag nabilanggo ng mama at papa mo, handa ka na ba? Mas lalong tumulo ang kanyang mga luha, pero tumango pa rin siya. Masakit po para sa akin, pero gusto ko pong pagbayaran nilang mga ginagawa nila. Mali po si papa at tinotolerate pa ni mama. Wala po siyang ginawa at ginagawa niya lang pong kabuhayan ng pagkakaroon ng church na itinatag nila ni papa. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming linggo, nakahinga ng maluwag si Faith. Kinagabihan, nakaupo siya sa kama. Nakatikom ang kanyang Biblia sa lamisita. Mula sa sala, marahang umalingaw-ngaw ang tinig ng kanyang ina na humuhuni ng lumang worship song pero umiinom naman ng alak. Wala namang tinatago ang mga ito sa kanya. Ngayon niya lang din napagtanto na ang mga mamahaling gamit ng kanyang ina galing pala sa pledge ng mga sumasamba. Alam niyang nakinabang siya roon, pero nagising na siya sa katotohanan. Muling pumatak ang kanyang mga luha habang nananalangin sa Panginoon. Hindi niya alam kung magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, paninindigan niya ang kanyang desisyon na ginawa. Simula ng araw na yon, nakipag-ugnayan na siya sa mga pulis. Sinamahan niya ang mga ito kina Emily. At nang pilitin si Emily ng lola nito na magsalita, tuluyang umiyak ang apo nito. Lola, opo, ilang beses po akong pinagsamantalahan ni Pastor. Hindi po ako makapagsumbong kasi tinatakot niya po ako. Kapag nalaman mo raw, aatakihin ka sa puso, Lola. Tapos binibigyan niya po ako ng pera. Hindi ko po mapigilang tanggapin kasi po, pangbili po yun ng gamot mo. Umiiyak na pag-amin ni Emily. Napahagulgul ang matanda at niyakap ang apo nito. Diyos ko, ano ka bang bata ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Naluhan na rin si Faith. Napayuko siya at nahihiya sa mga ito. Alam niyang hindi niyang kasalanan ang kasalanan ng kanyang ama. Gayunpaman, anak siya nito kaya malaking bahid na sa kanyang pagkatao. Hinawakan ni Mrs. Reyes ang kanyang kamay at bahagya siyang niyakap. Alam niyang ramdam nito ang bigat na nararamdaman niya. Sa pag-uusap na yon, sinabi ni Emily na hindi lang ito ang napagsamantalahan. May 3 pa, pero kay Emily ang mas malala at kay Liza. Ang iba, hinipuan lang at nakatakas. Ngayon ay nalinawan si Faith kaya may mga chargemates sila na bigla nalang umaalis ng walang paalam. Naipon ang ebidensya, nahanap ang mga napagsamantalahan. Sa tulong ni Mrs. Reyes at ng asawa nitong pulis, nasampahan ng kaso ang kanyang ama. Maging ang nanay niya nakatulong sa pagtatago ng katotohanan kasama sa parusang iyon. Umaga nang dumating ang mga sirena sa tapat ng church nila. Nakaupo si Faith sa tabi ng bintana nang marinig niya ang mga yon. Mga police van, mga uniformadong pulis, dahan-dahan siyang tumayo, nangangatog ang tuhod habang malakas ang tibok ng puso. Mula sa isa sa mga sasakyan, bumaba si Mrs. Reyes at agad siyang nilapitan. Kasunod nito ang 2 pulis na may bitbit na mga folder, litrato at mga salaysay. Anong nangyayari? Bakit may mga pulis? May nangyari ba kay Pastor? Lumabas ang kanyang ama mula sa loob habang seryoso ang mukha. Kalmado ang mukha nito habang hawak ang Bible na para bang walang ginawang masama. Lumapit ang isang pulis. Pastor Edgardo, inaaresto po namin kayo sa kasong pang-aabusong sexual sa mga menor de edad at sa paghahadlang sa hustisya. May karapatan po kayong manahimik. Ano? Kalokohan yan! Sigaw ng kanyang ama at nabitiwan ng Biblia. Sino nagsasabi ng mga kasinungalingan na yan? Gawayan ng demonyo! Kinakausap pa rin ng mga pulis ang kanyang ina na naghihisterical na. Isang babae ang lumantad. Si Rhea, ang dalaga mula sa youth choir. Namumugto ang mga mata nito, ngunit malinaw ang tinig. Hindi ka sinungalingan. Alam mo may ginawa ka. Marami kang biktima rito. Teka lang, mali ito. Isa siyang alagad ng Diyos. Sigaw ng kanyang ina at pilit pinipigilan ang mga pulis. Bakit yung binabastos ang pastor namin? Sinubukan niyang lumapit, ngunit pinigilan siya ng isa sa mga pulis. Ginang, kayo rin po ay isasama namin para imbestigahan sa kasong pagtakip sa mga ulat ng pang-aabuso. Wala akong tinakpan. Pinrotektahan ko lang ang simbahan. Mawawala ang lahat sa atin kung lumabas to. Hindi ba kayo natatakot sa ginagawa ninyo? Mapupunta kayo sa impyerno.
Sa wakas, tumingin ang ina ni Faith sa kanya. Ikaw? Ikaw ang nagsumbong nito? Hindi gumalaw si Faith. Hinarangan naman siya ni Mrs. Reyes. Ginawa mo to sa amin! Sigaw ng kanyang ina, puno ng galit at pagtataksil ang mga mata. Anong klaseng anak ka? Ha? Anong ginagawa mo? Bakit nagawa mo sa amin tong mga magulang mo? Anong klase kang anak? Alam mong galit ang Diyos sa mga taong sumusuway sa kanilang mga magulang. Ginawa mo to dahil ano? Ha? Sa dalawang hakbang ay nakalapit na ito sa kanya. Bago pa makakilos ang iba, sinampal na nito si Faith. Sobrang lakas at nauntog pa siya sa pader. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak. Ano ba? Huwag mong saktan ang anak mo! Malakas na sabi ni Mrs. Reyes. Dinuro siya ng kanyang ina. Sinira mo kami! Pinapasok mong demonyo sa bahay na to! Agad na magitan si Mrs. Reyes. Huwag mo na siyang hawakan ulit. Tama na! Dadagdagan namin ang kaso mo. Ganito ba kayo sa anak ninyo? Sarili niyong anak inaabuso ninyo? Hinawakan ng pulis ang ina ni Faith. Ma'am, tama na po. Isa pang galaw. Aarestuhin na namin kayo sa pananakit. Pumatak ang mga luha sa mukha niya. Hindi niya na makita sa mga ito ang mga magulang na kanyang minahal. Wala nang pakialam ang mga ito kahit masaktan pa siya. Hindi akong sumira sa atin, Mama. Siyang may ginawa at hinayaan mo mangyari. Umiiyak na sabi ni Faith. Habang isinasakay na sa sasakyan ang kanyang mga magulang, tumindig pa rin siya ng matatag doon habang umiiyak. Masakit para sa kanya, pero alam niyang yon ang mas tamang gawin. Namalaya niya na lang na naiwan siyang mag-isa sa simbahan. Nagpaiwan siya roon para maglinis. Alam niyang didinggin na ang kaso ng kanyang mga magulang habang nakakulong. At isa pa siya sa magiging testigo. Mas lalo siyang napaiyak. Malakas siyang umiyak at itinigil ang pagliligpit ng mga upuan. Lord, kung nandyan ka, kailangan ko pong makinig sa akin. Hindi bilang anak mong perpekto, hindi bilang masunuring anak na tinatawag nilang banal, kundi bilang ako, si Faith lang. Nanginginig ang kanyang tinig. Ginawa ko na po, sinabi ko po ang totoo. Iniharap ko na sila sa kasalanan nila. Tumayo ako sa harap ng mga tao at binigkas ang mga salitang halos durugin ang puso ko. At ngayon, galit po sila sa akin. Tinitingnan nila ako na parang ako ang makasalanan, na parang ako ang taksil. Pinigilan niyang luha. Ang nanay ko, tiningnan niya ako na parang may pinatay ako. Baka nga totoo, baka pinatay ko po ang imaheng matagal naming pinangalagaan. Ang ilusyon ng kabanalan, pero kasinungalingan po yun, hindi ba? Mula pa noon kasinungalingan na. Alam ko po ang pagsunod ay kabanalan. Akala ko po kung mananahimik ako, ang pananahimik ay kalinisan, pero ngayon ang pananahimik ay parang kasalanan na po para sa akin, Lord. Ang katotohanan, parang apoy na susunog po sa akin kung hindi ko ito itatama. At hindi ko po alam kung tama bang ginawa ko. Bumigay ang kanyang tinig sa mga hikbing kanina pang pinipigilan. Sabihin niyo po sa akin, Diyos ko, mali po ba akong magsalita? Mali po ba akong ilantad ang ginawa nila sa ngalan ninyo? Pinagsamantalahan po ng tatay ko ang mga batang babae dito. Pinagtakpan naman po yun ng nanay ko. Ginamit nila kayo, ang inyong pangalan, ang inyong simbahan, ang inyong salita para gawing bilangguan ng buhay ko at ng marami pa. Noon kapag tumitingin po ako dyan, nakakaramdam po ako ng kapanatagan. Naniniwala po ako na mahal nyo kami, na kapag sinunod po namin ang mga alituntunin, pagpapalain niyo po kami. Pero sila, sumunod din po sa mga alituntunin niyo, hindi ba? Gumawa pa nga sila ng mas marami. Nangaral po sila tungkol sa kalinisan, kahihiyan at pagsunod, pero sinira nila ang lahat ng banal na pinaniniwalaan ko. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nakita ko po siya, ang ama ko, ang lalaking nagbibinyag sa mga taong gustong lumapit sa inyo, ang lalaking nagtuturo kung paano palakihin ang mga anak na babae. Nakita ko po siyang pinilit ang sarili niya sa isang dalagang masyadong bata para makalaban. At nang sinabi ko po yun sa nanay ko, alam na niya. At kahit ganon, nanatili pa rin siya. Sinabihan din niya ako na manahimik. Pinisil niya ang mga kamao. Gusto kong tumakas. Gusto ko pong maglaho. Pero naaalala ko ang mukha ni Emily, kung gaano siya natatakot, at hindi ko po kayang manahimik.
Pumikit si Faith. Kaya lumapit po ako sa mga pulis. Ikinuwento ko po ang lahat at may iba pang lumantad. Ngayon, nakakulong na po siya pati si Mama. At ang simbahan po natin unti-unti nang bumabagsak. Binubulong ng mga tao ang pangalan ko na parang isang sumpa. Parang ako ang sumira sa tahanan ng Diyos. Umuga ang kanyang balikat sa labis na pag-iyak. Hindi ko po ito ginusto. Ang gusto ko lang po ay katotohanan. Gusto ko lang pong makahinga. Gusto ko pong maramdaman na hindi ako mababaliw sa lahat ng nalaman ko. Na hindi katang-isip ang sakit ko. Na ang pag-ibig ay hindi dapat nananakit. Na ang kabanalan ay hindi pagtatago ng kasamaan. Habang umiiyak siya ng mag-isa ron, nagulat na lang siya nang may biglang yumakap sa kanya mula sa likod. Nang lumingon siya, nakita niya si Ralph na bakas ang awa at lungkot sa mga mata. "Ano bang ginagawa mo rito?" Mahina niyang tanong. Pinunasan nito ang kanyang mga luha. "Nabalitaan ko ang mga nangyari. Nag-aalala ako dahil ilang araw ka nang absent, kaya pumunta na ako. Mag-isa ka rito. Alam ko ang ginawa mo pero wag mong isipin na mali ang ginawa mo. Mga magulang mo nagkamali at kahit ang mga magulang mo sila, dapat nilang pagbayaran yon." Sunod-sunod na naman na tumulo ang kanyang mga luha hanggang sa may umalpas na namang hikbi. Nang yakapin siya ni Ralph, doon niya muling ibinuhos ang lahat. Pagod na siyang mag-isip. Gulong-gulo na ang kanyang damdamin. Pero sa yakap ng binata, kahit paano ay gumaan ang kalooban niya. Hinayaan na muna siya ni Ralph na makapagpahinga. Ito ang nagtuloy ng paglilinis sa church dahil nakahiga at pagod sa kakaiyak. Saglit na nakatulog si Faith. Nagising na lang siya na wala na si Ralph, pero nagulat siya nang bumalik ito at may dalang supot ng Jollibee. "Gising ka na pala. Gabi na kasi, bumili na ako ng hapunan natin." Nakangiting sabi ni Ralph. "Kumain ka muna, parang pagod na pagod ka. Halika na rito." Tiningnan niya ang pagkaing dala nito. "Hindi ka pa ba hinahanap sa inyo?" Tumawa naman si Ralph. "Nag-text naman ako. Saka sanay na silang ginagabi ako. Sige na, kumain na tayo." Nahihiya siyang tanggihan yon dahil nag-effort si Ralph. Habang kumakain, kahit papaano ay nawala ang mga bagay na iniisip niya. Nakatulong din ang presensya ni Ralph para pagaanin ang kanyang kalooban. Sa mga sumunod na buwan, dininig na nga ang kaso. Dahil sa tibay ng mga ebidensya at dami ng biktima, nahatulan na ang kanyang mga magulang. Malungkot siya sa nangyari, pero kailangan namang pagbayaran ng mga ito iyon. Amoy pawis at kalawang ang kulungan. Nakatayo si Faith sa waiting area habang ang puso niya ay malakas ang tintig. Sa kanyang mga bisig, may dala siyang paper bag na may paboritong pagkain ng kanyang ama't ina. Wala na siyang pera kaya nagtatrabaho na muna siya habang nag-aaral. Inaalalayan din siya ni Mrs. Reyes at minsan ay inaabutan siya ng pera. Alam kasi nito ang kanyang sitwasyon. Hindi na rin siya dinala sa social worker dahil 18 na naman siya at kaya na ang kanyang sarili. "Hi Mama, Papa," mahina niyang simula habang nanginginig ang boses. "May dala po akong pagkain." "Wala na kaming kailangan mula sa'yo," malamig na sabi ng kanyang ina. Napalunok si Faith. "Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad." "Tawad?" Tumawa ang kanyang ama. "Tawad pagkatapos mo kaming isuplong sa mga pulis. Sinira mo ang pangalan natin, pinakulong mo kami. Tapos ngayon, dadalhan mo lang kami ng pagkain at hihingi ka ng tawad." "Hindi ko po sinadya na sirain ng kahit ano. Hindi ko lang po kaya na ipikit ang mga mata ko sa mga bagay na mali niyo pong nagawa. Hindi ko na po kayang dalhin mag-isa." Mahina niyang sagot. "Akala ko po, balang araw ay maiintindihan niyo." Naglapat ang mga labi ng kanyang ina. "Ginawa mo ba to para lang maramdaman mong malahiya ka? Para makatakbo ka palayo at tuparin ang mga makamundong mga pangarap mo? Yan ba talagang dahilan?" Nanginginig ang tinig ni Faith. "Hindi po yun ang dahilan. Katotohanan po ang gusto kong ipaglaban dito para protektahan ng ibang tao na nagawa niyo po ng masama." "Masaya ka na ngayon, di ba?" Ngising aso na sabi ng kanyang ama. "Malaya ka na. Magiging guro ka na. Magsusuot ng pantalon. Magsasalita ng kung ano-ano. Ikakalat ang lason mo. Akala mo ba magtatagumpay ka kahit walang basbas ng Diyos?" "Naniniwala pa rin po ako sa Diyos," pabulong na sabi ni Faith. "Eh di ipagdasal mong patawarin ka niya."
malamig na tugon ng kanyang ina. Dahil para sa amin, wala kang mararating. Pinalaki ka naming masunurin, banal, tapos itong igaganti mo? Sinusumpa ka namin. Tandaan mo ang araw na to. Wala kang mararating. Hindi ka magiging masaya at araw-araw kang uusigin ng konsensya mo. Pumatak ang mga luha niya. Kahit anong sabihin ng mga ito, mahal niya pa rin ang kanyang ama't ina. Pero para sa kanya, hindi pagmamahal ang pagkonsinte sa masamang gawain. Mahal ko pa rin kayo, magulang ko pa rin kayo, saad ni Faith sa mga ito. Dinuro siya ng kanyang ina at itinapon ang pagkaing inihanda niya para sa mga ito. Huwag mo na kaming tawaging mama at papa. Huwag ka nang babalik dito. Ayaw na naming makita ang pagbumukha mo. Naiwan si Faith na nakaupo. Pinapanood ang pagtalikod ng mga magulang. Nanginginig ang mga kamay na nilinis niya ang mga natapong pagkain. Habang naglalakad palabas, mabilis niyang pinupunasan ang bawat pumapatak na mga luha. Siguro nga ay hindi na siya mapapatawad ng kanyang mga magulang. Baka kailangan niya nang magsimula ng bagong buhay, malayo sa dating Faith, malayo sa mga magulang, at malayo sa lahat ng gulong nangyari. Maingat na tiniklop ni Faith ang huling piraso ng kanyang blouse sa loob ng maliit at luma niyang maleta. Sa bahay ng mayora siya titira. Magiging katulong nito, pero bilang working student, isang teaching scholarship na rin sa public university ang naghihintay sa kanya. Nagpatulong kasi siya kay Mrs. Reyes at kaibigan nito ang mayora doon. Natatakot siya pero ang mahalaga, malayo sa gulo ng kanyang pangalan, pamilya at pananampalataya na mayroon siya. At kahit na nasasaktan, malayo na rin yon kay Ralph. Umupo siya sa kama at tinitigan ang kanyang cellphone. Nandoon pa rin ang mga mensahe ni Ralph na umaasa sa kanya. Karapat dapat itong bigyan ng sagot. Karapat dapat ito sa isang paalam, pero hindi magawa ni Faith na sabihin yon. Labas tayo? Tayo lang. Gusto kong maranasan kung paano mag-date. Mahina niyang sabi sa binata. Sinagot agad ni Ralph at bakas ang gulat sa mukha nito. Kahit saan, kahit kailan. Sabihin mo lang, Faith. Nakatayo si Faith sa harap ng salamin, suot ang isang bodycon dress na binili niya ilang buwan na ang nakakalipas. Pero hindi kailanman nasuot. Dumikit yon sa kanyang katawan pero hindi naman malaswa. Palagi siyang nagdadamit ng mahabang manggas at mahabang palda. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil ang bigat ng inaasahan ng iba ay mas mahigpit pa kesa sa anumang tela. Nakakapanibago ang itsura ko. Mahina niyang sabi habang hinahaplos ang maikli niya ng buhok na hanggang balikat. Siguradong magugulat si Ralph sa itsura ko. Kahit ako, nagugulat na rin. Ngayong gabi, ilalaglag niya na ang mga inaasahan sa kanya. Naghintay si Ralph sa may lumang plaza. Nang makita siya nito, bahagyang umawang ang bibig sa gulat bago muling nagayos ng mukha at ngumiti. May pagkamangha sa mga mata nito. Wow! Sabi ni Ralph. Alam kong maganda ka, pero ngayong nakikita kitang ganito, mas lalo kang gumaganda. Siguro, kasi alam ko na ito talaga ang gusto mo. Mas sumisingaw ang confidence mo, Faith. Ngumiti si Faith at ihinago ang isang hibla ng buhok sa likod ng tenga. Gusto ko lang maramdaman na ibang tao ako ngayong gabi. Gusto kong ipakita sa'yo kung ano talaga ang gusto ko para sa sarili ko. Hindi mo kailangan maging iba. Gusto kita kung sino ka talaga. Sabi ni Ralph sabay abot ng braso. Basta kung gusto mo at komportable ka, maganda ka pa rin para sa akin. Magkatabi silang naglakad sa night market, tumatawa sa mga kakaibang paninda, kumakain ng sobrang daming fish balls, at umiinom ng sobrang tamis na iced tea. Tumawa si Faith ng malaya. Dumampi ang kamay ni Ralph sa kanya ng minsan, pero siya na ang humawak ng nakipag-holding hands ito. Maya-maya'y may dala ng mga bulaklak si Ralph at ibinigay sa kanya. Masaya ako na ginawa natin to. Matagal ko na talagang gustong i-date ka ng maayos. Napangiti siya habang nakatitig sa mga bulaklak. Pero may kirot pa rin sa puso. Salamat sa mga bulaklak. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Parang malayo ka nitong mga nakaraan. Ayokong mangulit kasi alam kong busy ka. Pero miss ko ng dati. Yung sa library tayo nag-aaral. Yung tawa mo sa mga pangit kong jokes. Napangiti siya.
Miss ko na rin yun, Ralph. Dahan-dahang lumapit si Ralph, may alinlangan sa una, pero unti-unting lumalim ang kumpiyansa. Naglapat ang kanilang mga labi. Banayad, alanganin, at malambing ang halik na yon. Gumanti naman ang halik si Faith, hindi bilang pangako, kundi bilang pamamaalam. Pagkatapos, hinaplos ni Ralph ang pisngi niya. Pwede tayong maging masaya. Siguro hindi pa ngayon, pero balang araw, kapag naayos ng lahat ng gulo. Basta kahit anong mangyari, nasa tabi mo lang ako. Muling tumango si Faith. Salamat. Wala na siyang idinagdag. Hindi niya kaya. Dahil kung may masabi pa siya, baka tuluyang mabasag na ang kanyang tinig. Kinabukasan, umalis si Faith. Hinatid siya ni Mrs. Reyes. Kasing bigat ng kanyang maleta ang bigat na nararamdaman sa dibdib niya. Kapag nagtanong po si Ralph, pwede po bang sabihin niyo pong hindi niyo alam kung nasaan po ako nagpunta? Tanong niya kay Mrs. Reyes. Halatang naguguluhan ng kanyang guro, pero tumangon na rin naman. O, sige, kung yan ang gusto mo. Pinatay niya ang cellphone sa loob ng sasakyan. Binura niya ang mga account at gumawa ng mga bago. Ayaw niyang mag-iwan ng bakas. Bahagya siyang napapikit. Parang nanatiling may init sa kanyang mga labi mula sa huling halik ni Ralph. Ayaw niyang umalis, ngunit ang puso niya, alam ng puso niya na hindi yon ang kailangan niyang gawin sa ngayon. Bumulong na lang si Faith sa hangin. Sana makahanap ka ng magmamahal sa iyo ng buo, Ralph. Sana makahanap ka ng babaeng hindi kailangang tumakbo at bibigyan ka palagi ng assurance. Idiniin niya ang noo sa malamig na salamin at tahimik na lang na lumuha. Nang makarating sa malayong probinsya, nakilala niya si Annette, ang mayora doon. Mabait ito, single at mukhang mahal na mahal ang mga tao roon. Kasambahay siya doon at ito ang nag-sponsor sa scholarship niya. Basta huwag muna siyang magkakaroon ng boyfriend. Hindi naman sa naghihigpit ako, Faith, napabuntong hininga si Mayora. Nadala lang ako sa mga nangyari sa mga dati kong scholar kapag babae. Kapag may boyfriend, nabubuntis, nawawala ang scholarship nila, napupunta sa wala ang itinulong ko. Tapos lalayasan pa ako rito sa mansyon, alam naman nila na sila ang mga katulong ko rito. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita gagawing sobrang alila. Magluluto ka lang at maglilinis. Gusto ko rin ng may kusa at ayoko nang uutusan ko pa. Mag-boyfriend ka na lang kapag nakagraduate ka na at naging teacher ka na. Tumango naman si Faith. Opo, naiintindihan ko po. Maraming salamat po, Mayora. Naiintindihan niya ang pinupunto ni Mayora. Hindi rin naman siya magiging pasaway. Gusto niyang makapagtapos talaga ng pag-aaral. Gusto niyang gawin ang mga bagay na pinapangarap niya talaga. Mare, huwag kang mag-alala rito kay Faith. Napakabait nito. Saka nagkwento ko na sa'yo ang mga pinagdaanan niya. Kaya may pagpapahalaga siya sa mga bagay na ginagawa niya. Saad pa ni Mrs. Reyes. Simula ng umagang yon, niyakap na ni Faith ang bagong buhay sa probinsyang yon. Naging maayos siyang kasambahay at nag-aral ng mabuti. Pero habang tumatagal, napapalapit siya kay Mayora. Parang nanay niya na nga ito. Bawat bili, mayroon siya. Kapag kakain, kasabay niya sa lamesa. Sa mga lakad, kapag hindi siya busy, sinasama siya. Palagi pa siyang inaabutan ng ekstrang allowance. Kaya kahit papaano, nagkaroon siya ng pamilya sa malayong lugar na yon. Teacher's Day na naman, bulalas ng co-teacher ni Faith. Oh, mamaya, may kakatok dyan sa faculty na nagsuntukan daw. Mahinang tumawa si Faith habang inaayos ang kanyang lamesa. Hindi na naubusan ng pakulo ang mga estudyante, ma'am. Humalakhak naman ito. Ay, oo. Sinabi mo pa, Ma'am Faith. Puro gasgas naman ang mga pakulo. Alam ko may surprise ang mga estudyante sa akin. Nakita ko, may cake. Tinago pa talaga. Nakita ko na. Matamis na lang na napangiti si Faith. 1 taon pa lang siyang nagiging teacher sa public school na yon. Wala pa siyang na-experience na ganoon. Pero kung may sorpresa ang kanyang mga estudyante, kahit simple, siguradong magugustuhan ni Faith. Ilang sandali pa ay tinawag na ng mga estudyante niya. Nang sumigaw ang mga ito ng Happy Teacher's Day, labis ang kagalakan ng kanyang puso. Nilagyan pa siya ng sash at flower crown. Salamat sa inyo, nakangiting sabi ni Faith habang tinatanggap ang mga regalo at letter ng mga bata.
Maraming salamat. Alam nyo, hindi nyo kailangan gawin to pero nakakagaan ng loob. Pakiramdam ko, nagagampanan ko ng maayos ang pagiging teacher sa inyo. Mahal ko kayong mga anak. Umungot naman ang mga estudyante niya nang mahina siyang tumawa. Maya-maya, kumain na sila ng mga pinag-ambagang pagkain ng mga ito. Kapag weekdays, ginagawa niya ang trabaho bilang teacher. Kapag naman Sunday, pumupunta siya sa church. Maaaring nagbago na ang kanyang pananampalataya, pero nandoon pa rin naman. Yun na ang klase ng pananampalataya na hindi siya binibigyan ng talikala kundi pag-asa. Mas nabubuhay ang pagmamahal niya sa Diyos ngayong hindi na siya nasasakal sa mga bagay na inaasahan sa kanya. Nililigawan po kayo ni Vice Mayor? Nakangiting tanong ni Faith kay Mayora. Sinapo nito ang noo. Oo, sumasakit ang ulo ko. Hindi ko naman type. Bahagya siyang natawa. Parang okay naman po si Vice Mayor. Gwapo saka mabait pa. Isa pa lahat naman po yata ng naniligaw sa inyo, sinasabi niyong hindi niyo type. Pero ang totoo, mas pinapakilig po kayo ni Vice Mayor. Bigla namang kinalabutan si Mayora. Ay, ewan. Bahala siya sa buhay niya. Patapos ng termino ko at busy ako. Bahala siya dyan. Saka, nga pala, may inaanak siyang engineer na nagbabaksyon dyan sa kanya. Nagtataka ako kasi kilala ka niya. Tinatanong ka. Bahagya siyang natigilan. Ano pong pangalan? Mukhang hindi maalala ni Mayora. Hindi ko matandaan. Hindi ko yata naitanong. Basta gwapo, matangkad saka mistiso. Ang laki ng katawan. Mas gwapo sa manliligaw mong si Edgar. Napasinghap naman si Faith. Ma'am, talaga hindi naman po siya manliligaw. Kaibigan ko lang po si Edgar. Ay, hindi ba? Torpe ang isang yon. Hindi pa ba nanliligaw yon kung ano-anong regalong binibigay sa'yo? Pero wag mong patulan yun, anak. May narinig ako tungkol doon. Ang dami na raw naging babae. Tapos spoiled brat na nakaasa naman sa mga magulang kasi nga tamad. Marahan na lang siyang tumango. Alam niya na rin yon, kaya nga hanggang kaibigan lang ang tingin niya rito. Wala siyang balak patulan at wala pa sa kanyang isipan. Pero ang pag-ibig na wala pa sa kanyang isipan, mukhang magbabalik at hindi na siya pakakawalan. Ipaparenovate ko itong mansion, Faith. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman may istorbo ang mga kwarto natin. May mga bahagi lang, luma na rin kasi. Mamaya parating na yung engineer, napag-usapan na namin ang gagawin. I-entertain mo na lang siguro kapag may mga tanong. Pwedeng tingnan mo na lang din, tapos i-update mo ako sa mga nangyayari. Saad ni Mayora. Tumango naman si Faith. Sige po, Mayora. Wala rin naman po ako masyadong gagawin. Magdidilig lang po ako ng mga halaman. Maya-maya'y umalis na si Mayora. Busy kasi ito at maraming gagawin sa munisipyo. Ilang sandali pa, dumating na ang mga gamit at materyales para sa renovation ng mansyon. Nakatingin lang si Faith at pinagmamasdan ng mga ito. Pero parang tumigil ang kanyang mundo nang makita ang isang lalaking bumaba sa isang Hilux. Umawang ang bibig niya nang naglakad ito papalapit sa kanya. Good morning! Seryosong bati ni Ralph at tinanggal ang shades nito. Sabi ni Mayora, teacher ang naiwan dito. By the way, I'm Engineer Ralph Ramirez. It's nice to see you again, Ma'am Faith. Lumakas ang tibok ng kanyang puso. Ilang taon na silang hindi nagkikita ni Ralph. Sobrang laki ng pinagbago nito at medyo kumapal ang boses. Pero ang ngiti, ang titig at ang pakiramdam, ganoon pa rin para kay Faith. Subalit hindi niya alam kung paano ito pakikitunguhan. Basta niya na lang itong iniwan ng walang pasabi. Pinaasa ni Faith kahit na hindi niya gustong gawin. Kaya ang inaasahan niyang Ralph, galit sa kanya. Pero may lugar pa ba ang galit kung nakalimot na ito sa kanya? Pinilit niyang umiti at maging kaswal. Hi, it's nice to see you, Engineer. Engineer? Mas lalo siyang kinabahan. Engineer, sige na, pasok ka na. Nandun ang mga tauhan saka mga materyales. Bakit, Engineer? Tumaas ang mga kilay ni Ralph at bahagyang lumapit sa kanya. Bakit hindi, love? Mas lalong lumakas ang tibok ng kanyang puso. Anong sinasabi mo? Hindi ito sumagot at nakatitig lang sa kanya.
mas lalo tuloy siyang nailang. Tatalikuran niya na sana ito, pero hinawakan nito ang kanyang kamay at dahan-dahan siyang niyakap hanggang sa humigpit yun. Ralph, may himig ng pagtatampo sa boses nito. Bakit hindi, love? Boyfriend mo ako. Ha? Tiningnan siya nito gamit ang naniningkit na mga mata. Ano? Boyfriend mo ako. Iniwan mo ako. Nag-kiss tayo at boyfriend mo ako. Balita ako, nagpapaligaw ka rito. Hindi pwede. May iniwan kang boyfriend at ako yon. Hindi tayo naghiwalay at hindi tayo maghihiwalay. Namuo agad ang kanyang mga luha. Sorry, iniwan kita. Gusto ko lang magbagong buhay. Ang gulo ng buhay ko. Hindi ko na alam kung paano haharapin lahat. Hinaplos ni Ralph ang kanyang mukha. Naiintindihan ko. Sinabi sa akin ni Mrs. Reyes na gusto mong ayusin ang buhay mo. At tulad nun, handa pa rin ako maghintay. Kaya habang nandito ka, inayos ko rin ang buhay ko. Pero ngayon pumunta ako rito. Sana alam mo na para sa akin, ikaw pa rin ang nasa puso ko. Tumulo ang mga luha ni Faith. Ang tagal na, ako pa rin? Tumawa naman ito at pinunasan ang kanyang mga luha. Oo, ikaw pa rin. Hindi nagbabago. At sa tingin mo, makakalimutan talaga kita pagkatapos mong ipalasap sa akin ang pakiramdam na makadate ka, mabigyan ka ng bulaklak, at matikman ang mga labi mo. Mas lalo siyang naiyak. Ralph naman, hindi ako perpekto. Huwag mo akong mahalin ng ganito. Hindi ako kasing bait gaya ng inaasahan mo. Marami rin akong pagkakamali sa buhay ko. At ako rin naman, wala namang perpekto. Nagbago ka, ikaw pa rin ang mahal ko. Ang tagal-tagal kong naghintay sa'yo. Sana naman, huwag mo na akong iwan. Umiling si Faith at mahigpit na yumakap dito. Hindi niya naiiwan si Ralph. Ang totoo naman talaga, paulit-ulit niyang ipinapanalangin sa Diyos na sana hindi siya nakalimutan ni Ralph, na kung sila ang para sa isa't isa, sana hayaan pa rin ito na maging sila hanggang sa wakas. Matanda na silang dalawa, nasa tamang edad na para magpakasal. Sobrang tagal na rin naman ang kanilang paghihintay. Kaya nang inaya siyang magpakasal ni Ralph, walang pagdadalawang isip na pumayag si Faith. Ngunit bago ang kasal, napagpasyahan niya munang bisitahin ang mga magulang niya. Alam niyang galit ang mga ito sa kanya. Gayunpaman, kinilala niya pa rin ang mga ito bilang mga magulang na nagpalaki at nagluwal sa kanya. Nang makita niya ang mga ito, namamayat at halatang tumanda na ng ilang taon. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ng kanyang ina. Matama niyang tiningnan ang mga ito. Gusto ko pong sabihin na teacher na po ako. Hindi ko po ito sinasabi para magyabang sa inyo o ipamukha na may narating po ako. Gusto ko lang pong malaman niyo na ito po talagang pangarap ko. Gusto ko rin pong sabihin na ikakasal na po ako sa taong mahal ko at hinintay po ako sa matagal na panahon. Hindi sumagot ang mga ito. Bakas ang guilt at pagod sa mukha ng mga magulang niya. Wala nang sasabihin ang mga ito, kaya tumayo na siya. Pero natigilan siya nang magsalita ang kanyang ina. Sorry. Sumunod naman ang papa niya. Anak, sana maging masaya ka. Patawarin mo kami ng mama mo. Sa pagkakataong yon, tumulo na ang kanyang mga luha. Yun lang naman ang kanyang hinihintay. Kahit papaano, makakausad na siya sa buhay na hindi inaalala ang mga nangyari sa nakaraan. Nang makalabas si Faith, sinalubong siya ng kanyang fiancé. Hinalikan nito ang kanyang noo at napangiti. Proud ako sa iyo, love. Mahal kita. Mas lalo siyang naluha. Hindi sa lungkot, kundi sa saya. Mahal din kita, Ralph. Pinapaalala ng kwentong ito sa atin na hindi tayo hinuhubog lang ng ating pinanggalingan, kundi ng mga desisyong ginagawa natin upang protektahan ang mga inosente. Buuin muli ang ating sarili at muling maniwala. Hindi sa mga taong ginagamit ang Diyos para sa kapangyarihan, kundi sa Diyos na nagbibigay ng kalayaan, pag-asa at liwanag, kahit matapos tayong pagtaksilan. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.